problema na yata ako sa mata. Kasi tuwing tinitingnan ko ang laman ng wallet ko, wala akong makita. Inimado namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Kung saan taman to na to si Rene Saluday? Ibaliktad naman, day. Hindi na problema gani ko, no. Stress na kaya kung naupo. Huwag ka naging sa yan, mo. Wala mo tayo mag-briefing? Ay, hindi naman ko siguro, di ba? Tumilyo na akong giingon. Iba-iba na magod ni mo. Sa ako tanahol. Di ako lips, day na ko na kay day. Ako siguro, Risa. Ako, bakla ako noon. Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung alin ang mga barangay kahit ilan lang po na yung 427,000 na binabanggit na cleared na. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Aray ko! Ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Pero sa'yo, ni isang drug lord, walang nahuhuli. Bongbong sa panunungkulan mo, 3 taon, wala ka pang naaayos. 3 taon lang actually matino yung Pilipinas ni Duterte. Yung remaining 3 years niya, putya nandiyo dyan yung sabog ng bulkan, lindol na malakas, Category 5 na bagyo, ilan? Pero marami ba namatay na Pilipino? Wala. Ay, nasa iyo nga ilan pa lang yung kalamidad mo simpleng habagat na ulan pa lang kumakamot ka na sa ulo, hindi mo na alam ang gagawin mo. Huwag mo ikumpara, BBM. Ang daming highway na nabuksan ni Pangulong Duterte, halos lahat ng airport napaganda niya. Ayaw, di ba? Alright, welcome back to my channel! Palakpakan tayo dyan! How is your life? How is your life mga guys? I'm good. Thank you for asking. Alright, kumusta kayo dyan? Si Ma'am Suzuki, yan si Mickey, at saka si Ma'am Aday of Gamsur, Bicol Region, shout out sa inyo. And dito rin kay Dulce Amores, shout out din. At saka dito kay Elfie, kay Johanna Rubio of Basilan, yan, palakpakan ng mga taga-Basilan. Ito din si Ma'am Emma Asotiria, at saka si Lency Makiling Lolo, at si Billy Choi, shout out sa inyo lahat. And a special shout out dito po kay Ma'am Sarabi. Yes, panalo kayo Ma'am Sarabi. Ito si Ma'am Babe. Maraming salamat po sa iyong pahulay. At saka Ma'am Babe, may tatanong lang po si Tari Dimong Sir. Ito. Taga saan ka, ma'am? May asawa ka na? Ayan, biro lang po yan ni Tatay Digong. Oh, kasi ikaw po ang champion dyan sa pakulay. Kaya napatanong po si Tatay Digong. Yan, Sarabi, maraming salamat po. Alright, patuloy tayo mga guys. Dito po tayo sa komentaryo natin. Ito po, si Claire Castro. Mukha ko po, ang dami na pong memes na nagawa. Ang dami ng memes. Maraming salamat sa iyong kabubuhan, Claire Castro. Ang dami pong memes na nakakatuwa. Doon po sa mga sinabi niya, di ba? Yung pagtanong dito kay Ma'am Eden Santos, nasupal pa. Iba-iba yung memes na mga guys. Talagang nakakatawa itong mga tao na ito. At alright, yun nga. Masaya tayo mga guys. No? Patuloy tayo dito sa ating Little Digong series. Ito po sa part. Ano bang part na tayo? Nakalimutan ko naman. Part 23. Let's go, Tatay Diggs. Hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. Pag nakikita kita, parang gusto ko mag-sorry sa mga mata ko. Facing a woman who would become the president of the republic. Ang tanong ko, ma'am, how are you today?
I'm almost back to normal good health because I'm on a secret pill that is not yet available in the market, but is being sold at very atrociously expensive prices. And it's a miracle worker in the sense that I'm almost normal now. Come on, you will live for 1,000 years. That it, no doubt about it. I rest my case with the moderator here. Pagkahiwalay ng asawa ninyo, may kinakasama po kayo ngayon? May girlfriend ba ngayon si Mayor Duterte? Dapat talaga meron. Mamamatay ako pag walang anak ko. Ilan po girlfriend nyo? 2 asawa tapos 3 girlfriend. Sabay-sabay? Gwapo nyo, Apiolo. So, yung 2 asawa, 3 girlfriends, 3 ba 4? 3? Sabay-sabay po yun? Wala, hiwalay na ako noon sa isa. So, bali, 4 na lang. Ang sabay-sabay. Hindi naman sila nag-aaway-aaway. Pero babae sila lahat. Kailangan. Pero may balak ako dagdagan ng bakla. Kaya intindihan tayo. Ikaw yung patay. Ako, bakla ako noon. Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Ayaw, di ma. Ako, 2 rin ang asawa ko. Sana Kaya, tangina itong, alam mo kung magkano ang sweldo ng presidente? Alam na niyo kung magkano? 200,000. Kayo lahat, kayo nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo. Busog balik ako. Arestuhin ko kayo lahat. Ma'am, kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Pati si Mimi. Ulat ka. Katugan ba ako kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right. Nirerespeto ko po ang Baka makakontempt ako dito, ha? against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardlined. We should show no mercy to criminals and terrorists. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patay BM, Opo. si Lisa Araneta, Huwag naman si Martin po. Romales. No joke. Bata pa po yan. Wag po. No joke. Nagdiling ako. Opo. Pag namatay ako, Wag sabi po, ko, wag. Lila, Bawal mo kayo sa kanila. Opo. Ano raw sabi? Wrong number. Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Pril Montalvo. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Paliwanag pa ni VP Sara na kumbinsi itong tumakbo bilang ikalawang Pangulo matapos tumapit sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Amy Marcos upang hingi ng kanyang suporta. Noong halala, binigyan din ni VP Sara na hindi kawalan sa kanyang posisyon. So, pag paalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo Presidente. Hindi ko naman gusto tumakbo Vice President. Sinabihan ko rin talaga sila. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Buang talaga yan sa Inday.
Sabi niya, bakit? Once a day lang ang Coke Zero ko. So, sabi niya, 3 beses daw kumakain araw-araw, breakfast, lunch, dinner. So, at least daw 2 cans of Coke Zero a day. So, I know, right? Sabi ng nanay ko, Rodrigo, ang teacher yun eh. Wala ka nagpag-asa mag... sabi kasi 75, 72. Totoo yan. Kindergarten pati sa college of law, 7 lang. Pero dahan-dahan, umaakyat naman. Hindi mo naman kailangan yung 95 para mo akyat ka. Pero I'm not really the one with credentials, one who can really brag about solving the economy. But I told you that I will allow the bright guys, like Dominguez, Tugadi, mga milyonaryo, may-ari ng Dominguez in finance, is the owner of Marco Polo. Yung mga kababata ko na talagang naging, ano sila? Kasi mautak. Ang iba man ang nasa isip ko, girls lang palagi. Ito pa ng mababae, ganon. Puro kalandian, tapos... Maganda pa naman. Ngayon yung babae, Bisaya, pagparaig, ay, may yun, ganun. Tapos, ligawan mo. May ilang buwan na, siyempre. Hindi mo man sinabi. Marami ka pala, 3 pa. Ay gaga. Magkabarkada tayo. Huwag mong mag-inagay dyan. Kabarkada mo yan. Mag-grupo na tayo. Kakain tayo ng barbecue. Ayan, grabe talaga ito si Tatay Diggs mo guys. The legend talaga, no? Magpatawa. Chick boy talaga Tatay Diggs. And shoutout din kay BP Sara dyan. Oh, nakita ninyo kung sino yung kausap ni BP Sara sa telepono. Yun po ang kinontrata niya. Ngayon, alam mo na, oy Rimulya, alam mo na kung sino ang kausap ni BP Sara. Ay, naku mga guys, ito na nga, nababaliw na itong mga kontrabida. No, itong si Claire Castro, kung ano-ano na nagagawa. Gusto niya talaga, ayaw niya talaga makita si Edith Santos. At saka itong si Risa Hontivirus, uy, sana, matuloy na itong investigasyon mga guys sa kanya. Oh, talagang abusado itong hinayupak. No? Abusadong senador. This is unacceptable. Hindi natin gabayan itong kanyang kapalan ng mukha dyan. Ha? Talagang sana maimbestigahan po yan ni Senator Bato dyan. Alright. Again, subscribe naman kayo sa pag hindi pa nakapag-subscribe dyan and share this video. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.